Good morning, good morning. Kagigising lang po natin. Ngayon po, bakit tayo nagising is kasi Ramadan po kasi nagra-Ramadan po talaga ako. Simula pa nung February 19. So nagra-Ramadan ako. So nagigising po talaga ako ng ganitong oras dahil nga kinakailangan natin mag-fasting. Ganun, kailangan natin mag-fasting. At na kailangan natin kumain. Kailangan natin kumain kasi hanggang mamaya, hanggang po now until mamaya hindi na po tayo mamaya pwedeng kumain. So, sunrise to sunset po, hindi na po tayo pwedeng kumain. Kaya ngayon na pag mag 5:45 hindi na po tayo pwedeng kumain, mag-i-stop na po tayong kumain. Drinking, no eating. So, yun po. Kaya ngayon, habang may oras kang kumain, kakain po tayo. Habang may oras tayong kumain. Ay, sorry. Parang may bato. So, ito yung kakain natin ngayon is dates. Ganon, dates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tampang kinuha ko ngayon kung maubos ko. Kung maubos ko siya. Ang sarap gumising ng umaga. Kasi, sa akin, bakit gusto kong gumising ng umaga? Kasi, ang sarap makinig ng wala pang mga ingay. Natulog pa yung mga tao, samantalang ikaw gising na. At this time, ang sarap makipag-usap sa Panginoon. Mag-isa ka lang. Na wala pang disturbo. I love this time.
Kasi noon, last year. Mga ganitong oras, gising na ako. So, kung nagigising sa ganitong oras, siguro pag believer ka, maniniwala ka sa kayahan mo na Panginoon ang magbibigay sa ng power sa lahat ng gagawin mo. Kaya noon, mga grabe from last year yung power ko ba. Kasi sabi nila, pag maaga ka daw nagigising, ikaw yung nakakatanggap ng power sa lahat. Mga tao, pag maaga ka magigising. Pero kung late ka namang babangon, ikaw lahat nakakadala ng sakit ng mga tao. Maya-maya, mga alas 6, magigising na rin yung mga anak ko. 6:30. Gisingin ko sila. Alam nyo, may sisira ako sa inyo. Wait. Dati kasi, nung buntis ako ng aking pangatlo at pang-apat, lagi akong kumakain ng dates. Siguro mga ano na yun, mga 8 months na yung tiyan ko. 8 months. Sa Muslim kasi, narinig ko, the dates, ganito ba? Yung ganito is a big, really power. Kahit na hindi ka kumain ng kahit di ka kumain ng whole day, basta ito kumain ka, it will make you power. Ang ngayon naman, ang nangyari kasi, nag-search ako kung paano kung anong makakatulong na hindi masyadong masakit ang pagli-labor mo. Alam niyo po, everyday akong kumakain nito 20 pieces. Everyday ng ganito 20 pieces. Starting 8 months ang aking tiyan. Nung buntis po ako. Ito po yung dates yung nakatulong sa akin na nung pagbubuntis ko na hindi po ako nahirapan manak. Pangatlo ang pang-apat yung mga anak ko. Alam niyo po na 1 hour lang ako nag-labor. 1 hour lang ako nag-labor. Tapos ayun na. Nung katapos ko mag-labor. Ayun na yun. Hindi ako nahirapan mga anak. Hindi ako nahirapan mag-labor. At saka yung labor wala pong sakit. Wala pong sakit. Kaya nung pangatlo kong anak, sabi ng asawa ko dati na, yung ibang mga babae kasi kasama dito. Pag dito kasi sa Germany, kasama talaga yung mga ama. Kasama yung ama na pupunta kayo ng hospital. Tapos mga anak yung babae. Kasama din yung tatay. So, nung kasama ko sabi niya, hindi ka naman mga anak. Yung ibang babae umiiyak. Yung ibang babae nagsisigawan. Tapos ikaw, easy ka lang. Mga anak ka ba talaga? The first time niya.
First time niya maging father. Sabi ko, oh, mga anak na ako. Di mo ba alam? May sakit siya pero hindi parehas ng mga ibang kababaihan na tatalon, ano ba yun, mag-ano-ano ka dyan, mag-iiyak-iyak ka, mag-ganyan, mag-ganyan. Iba po yung naramdaman ko at this time. Kasi, alam nyo, hindi naman lahat ng panganganak, iba-iba kasi ang panganganak, 1, 2, 3, pang-4 na, pang-5, pang-una, iba-iba talaga. For the first time, masakit. Pag bago ka lang manganak, talagang itutodo mo yan. Pero, at naranasan ko kasi sa akin, talagang, di ko alam na nagli-labor ako, hindi ko alam na manganganak ako. Alam mo yung easy ka lang, pero alam ko yung nakatulong yun, yung dates, yung talagang, ito talaga yung nakatulong talaga sa akin, na, sa ano ba yan, sa panganganak ko. Ito yun, nakatulong sa akin. Malaking tulong po sa akin itong dates na to. Tsaka sa mga babae dyan, sa mga nanay dyan, na mga buntis, ipayo ko po sa inyo, mga 8 months pa lang po yung mga tiyan nyo. Kumain po kayo nito. Tag-10 araw-araw. Tag-10 hanggang na mga anak po kayo. Kasi ma-adapt po yun ng ng immune system nyo. May ma-adapt. Kasi malaking malaking tulong talaga to sa inyo. Sa totoo lang. Kasi experience ko po siya. Kaya i-share ko to sa inyo para sa mga mama dyan na para hindi kayo masyadong mahirapan sa pagli-labor at pag-deliver nyo ng baby nyo. Tsaka nanganak ako ng pangatlo at tsaka pang-apat ko. Nanganak ako noon ng pang-apat ko sa taxi lang, sa loob ng taxi. Normally nakikita ko lang yung panganganak sa taxi. Kasi at this time, sabi ko sarili ko, manganak, ano kaya kung manganak ako sa taxi? Alam mo, hindi ko yun inakalain sa buong buhay ko na doon ako manganak sa taxi. Grabe. Hindi ko nga talaga yun alam na doon talaga ako manganak sa taxi. Sabi ko sarili ko, I just watched this last night. Sabi ko, I just watched this last night to deliver a baby. That somebody is delivering a baby inside the taxi. Pero at this time, ako naman po yung na-experience ko yun. Grabe. Alam mo yung experience na nagli-labor ka sa labas, nag-aantay ka ng taxi 30 minutes. Naglilibor ka na nga, nagme-makeup ka pa, tapos may dala ka pang bag na shoulder bag, tapos may dala akong ballpen. Kasi yung ballpen na yon, pag naglilibor kasi ako, tinitingnan ko siya, nafe-feel ko siya kung 5 minutes, malapit na yon. Kung every 5 minutes ang sakit, na yon, malapit na talaga yon. Pag every 3 minutes ang sakit, talagang na yung bata, talagang lalabas na yung bata every 3 minutes. Ako naman, pinapakinggan ko yung sarili ko na every 3 minutes, sulat ko. 3 minutes, sulat ko. 3 minutes, sulat ko. Tapos, alam nyo po, pumutok na yung panubigan, nakatayo pa rin ako. Pumutok siya, yung ballpen ko, gumanon parang tumalsik yung ballpen ko na sumusulat ako. Tapos sabi ko, hay, tubig na. Delikado pala yung kasi nung pumutok yung tubig, nakatayo ako sa labas. Pwede yung sumabak pati bata. Grobing delikado yun. Pero ako naman, hanggang ngayon na 4 na sila, wala namang sa akin nangyari na yun. Pumuputok yung panubigan kahit nakatayo ako, ganun. Yung isa naman, hindi ko alam na pumutok na pala yung panubigan na yun. Yung first time, akala ko alam niyo, ihi lang na nasa bed. Sabi ko, umihi ako, bakit ganun? Pero, nung ginanyan ko siya, hindi naman ihi. Sabi ko, ay, tubig pala yun. Siyempre, first time mo, di mo alam kung ano ang gagawin mo sa Pilipinas kasi yun nangyari. Kasi kung dito sa Germany, alam ko kung tubig yung kung ano kasi may mga before ka manganak, may mga test yun, may mga training bago ka manganak. Dito kasi professional pag nanganganak ka. Before ka manganak, may training kayo, may inhale, may exhale training, tapos may may gymnastic bago ka manganak. So, may preparation po dito sa Germany. Samantala doon sa Pilipinas, kung siguro kung may pera ka o private ka,
pwede kang mag-attend ng mga gymnastic before delivery. Pero ang sa akin kasi malayo ako doon sa malayo ako sa city. Doon lang ako sa sa Samar. So, ang inano ko naman doon is wala, parang nakikinig lang ako sa bigayin eh. Binibigyan ako ng mga tips na ganito, ganito, excellent. Pero pag kahit pabigyan ka pala ng tip, pag ikaw na yung nasa posisyon, nakakalimutan mo na yung mga tips na ibinibigay sa'yo. So, ang sa akin nun, kahit nag-training ako noon na sabi niya, excel, excel, ganito, pag mga anak ka, ganyan, ganyan. Pero makakalimutan mo na yun. Kasi, pag buntis ka kasi, hindi lahat ng power mo nandyan sa'yo. Pati yung sa utak mo. Wala ka noon. Hindi kumpleto yung pag-iisip mo, hindi kumpleto yung power mo nun. Kasi nga, yung, yung simptomas, yung mga sintomas ng mga buntis sa pagbubuntis, yun ang mahirap. Emotional, at saka sensitibo tayo pag pag nagbubuntis tayo. So, hindi tayo pwedeng makaroon ng, makarinig ng masasakit ng mga salita kasi nag-i-emote tayo, nag-i-emotion tayo. Tapos, nung dito naman kasi sa Germany, nung may mga training ako ng ganun. So, na-adapt ko yun. Pero kahit na nag-training ako, dumarating pala talaga ang pagkakataon na kahit na alam mo ng lahat, basta nasa sitwasyon ka ng ganun, na emergency, hindi po makakatulong yung mga training na yun sa'yo. Depende na lang po kung sa mga training na yun kung hindi ka nervous at this time. At saka makakatulong yung mga training sa'yo. Pero kung nervous ka na sa time na yun, mababaliwala mo na yung mga training na pinasok mo. Kasi na-experience ko yun in myself. Experience kasi yun. Kaya ganun. Kaya yun. Pero ang it's not so easy. It's not so easy talaga. At saka doon sa Pilipinas kasi, pag manganganak ka, hindi pwedeng pumasok yung ama sa loob ng sa loob ng delivery room. Samantala dito sa Germany, manganganak ang asawa mo, makikita yun ng asawa mo kung paano ka manganak. At this time kasi, wala akong video. Alam mo, ang sarap i-video. Ang sarap i-video ng ganun na manganganak ka doon sa taxi. Gusto kong i-video yun eh. Sabi ko nga sa asawa ko, during my Labor Day, nasa bahay pa lang ako. Kung nag-ano ako, dapat i-video mo ako hanggang pamunta tayo sa hospital. Siyang natatakot eh. Pag first time kasi ng isang tao, matatakot ka na kahit hindi ikaw yung mahihimatay, hihimatayin ka na lang. Sabi ko nga sa kanya, sabi nga niya sa akin, Lynn, paano yan? Pag manganak ka, tapos, first time kasi niya, sabi niya, first time ko kasi, alam mo, hinahawakan niya ako, sabi ko, hawakan mo ako kasi, na yung bata, lalabas na yung bata, sabi niya, anong lalabas? Sabi niya, tutulungan ba kita? Sabi ko, wag mo akong tulungan, sabi ko sa kanya, hawakan mo lang yung likod ko, sabi ko, para pag umiri ako, sabi ko sa kanya, pag umiri ako, na may power ako, na andyan ka sa loob, Isus Ginoo, ang nangyari, siya pang unang nahimatay kisa sa akin. Hindi pa nga lumalabas ang bata, na na siya, natumba na siya doon sa loob ng taxi. Sus, Ginoo ko. Imbis na ako yung mga anak, siya ang mapupunta sa hospital. Diyos ko. Sa Iglesia ni Cristo. Kaya sabi ko sarili ko, ay Diyos ko, magdadalaw pa tayo mapupunta dito sa hospital. Sabi ko sa kanya. Imbis na ako nga lang yung mapupunta sa hospital, pati pa ikaw kasama. Diyos Maria Jose, sabi ko sa kanya. Ako naman, tawa ng tawa naman ako. Sabi ko, saan ka na ba? Sabi ko sa kanya, saan ka na ba? Hawakan mo na yung pala na lupay-pay na doon sa likod ko. Sabi naman ng taxi kasi nag-order kami at this time ng taxi, nag-order kami. Sabi naman taxi, ma'am, bakit po tumawag kayo ng taxi, hindi po kayo tumawag ng ambulance? Kasi hindi pa po kami nakakarating ng hospital. Malapit-lapit na kami sa hospital. Nung umano sa My Humps na yon, doon po lumabas yung bata. Doon po lumabas.
Sabi ko, ay, baby is coming. Sabi niya, ay, baby is coming. Sabi ng taxi, what? Sabi ng taxi, what? Baby is coming. Ma'am, sabi niya, ma'am, bakit po kayo nag-order ng taxi? Hindi lang po kayo nag-order ng ano ng ambulance. Sabi niya, sabi ko naman, Dong, magpasalamat ka nga kasi ano yun, kasi ikaw yung nakuha namin. Sabi niya, sa Pilipinas kasi, sabi ko, nag-explain pa ako, sa Pilipinas kasi, pag mga ganito, is ano yun, ano ba yun, yung good luck yun sa'yo. Ano yung blessing mo kasi may nanganak, may birth na nangyari sa loob ng taxi mo. Ibig sabihin, yayaman ka bandang huli. Sabi naman niya, ma'am, natatakot po ako. Ako po yung natatakot, naninervyos na rin po ako during ng driving ko nung nakita ko po yung mukha nyo na nanganganak na po kayo. Sabi niya, ma'am, pinaglinis mo pa ako sa ano na to, sa taxi na to. Ay, grabe yung, alam mo yung grabing experience. Tapos binigyan ko na lang siya ng 50 euro. Sabi ko, kuya, sabi ko sa kanya, kuya, Happy New Year. Sabi ko sa kanya, Happy New Year, kuya. Tapos, ilinis mo na lang tong ano, taxi. Sabi ko, ilinis mo lang tong taxi. Pero sabi ko, kuya, tandaan mo, kuya, sa ano, sa first time, siguro first time mo to sa buong buhay mo na may nanganak during your driving. Sabi niya, oo nga, ma'am. Pero hindi siya nagalit, na ano lang siya, na nervous lang siya kasi baka daw may mangyari sa akin na masama. Tapos, siya pa yung, siya pa yung sisihin. So, doon siya nag-worry. Hindi siya nag-worry about ng cleaning, about ng mangyayari sa ganun. Ang nag-worry siya na, in case what happened to me, kasi manganganak po ako. Ganun ang sabi niya sa akin. Pero alam niyo, natutuwa kasi ako doon kasi na-experience ko mga bagay na yun. Na minsan kasi akala mo na mapapanood mo lang sa pelikula na ganun. Pero pag nangyari yun sa sarili mong buhay, ang saya. Doon ko yun na-experience ganun. Hanggang ngayon, siguro kung i-vlog ko yun, talagang ang ganda kasi gusto ko nun eh. Tsaka yung mga anak ka, tapos may video ka during your delivery. Pinangarap ko din yun. Kasi para pag may remembrance ka ba after your delivery na ito yung video mo, ito mapapanood mo. Kasi mostly sa mga ibang tao, nagbibideo sila. Talagang nagbibideo sila. Labor, tapos hanggang doon sa hospital. Gusto ko nun. Kaso lang, siguro, it's not for me. Diba? Di siguro yan para sa akin yung ganun. Kaya yun. So, tapos na pala yung iftar. Tapos na yung iftar. Kasi 56 na 42 lang. Saka bibisi ko sa dadaldan. Hindi ko natuloy naubos yung, Hindi ko natuloy naubos yung dates ko. At saka, hindi ko na rin nainom yung tiko. Nakikita nyo? Pero okay lang. No problem. Kasi nakakain naman ako at saka nakainom naman ako. It doesn't matter. Importante kasi doon, may nakain ako na hindi ko nalampasan yung hindi pagkain. Kasi dati, nung, third day. Third day Ramadan ako. Siguro sa sobrang pagod ko, hindi ako nakakain, mula alas 10 ako na tulog, nagising ako mga alas 8 na ng umaga. So, for 7 hours, 6 hours, ganun. Like this. Tapos naman, hanggang gabi kasi yun, sunset. At this time, hindi ako naka-feel hindi ako naka-feel ng hungriness, ganun. Hindi ako naka-feel nun. Kaya, sa akin at the moment na hindi kumain, wala din, nakakapag-antay din ako sa mga how many hours na hindi ka pa kumain. Kasi busy ako at this time, saka tatrabaho, ganyan. Mabibisi ka, pag nabibisi ka kasi hindi mo na minsan
nakakalimutan mo na minsan ang kumain, nakakalimutan mo na minsan ang uminom. Ganon. Kaya yun, na-adapt ko na. Ngayon, 2 weeks na, 2 weeks na. Pagod pa nga ako. Tingnan mo yung mga mata ko kasi 2 weeks na ako hindi masyadong natutulog. Mga ilang oras lang. Kagabi, anong oras na ako natulog nung kagabi? 2:00 ata, mga 2:00. 2:00, oo, mga 2:00 na ako natulog kagabi. Magigising ako. 2, 3, 4, 5, 3 hours. 3 hours ako natulog. 3 hours and 11 minutes. No, akalain nyo ba yun? Tulog pa ba yun? Tulog manok yun. Tsaka, ang tamang pagtulog is 8 hours. Okay lang, matulog ka ng 6 hours at least, not less than that. Kasi pag less than na yung tulog ko sa less than 5 hours. Oo naman, may power pa naman ako. Kaso nga lang, pag araw-araw ko yung ginagawa. So, nagiging anemic. Kasi dati naging anemic talaga ako. Tapos pag naging anemic ka kasi nun, na madali sa'yo yung sakit. Alam niyo yun? Madali kang kapitan ng sakit pag all the time, pag hindi ka pag less ang tulog mo. Madali kang kapitan ng sakit. Sa totoo lang. Buti na lang ako kahit ganito yung tulog ko. Nadadala ko pa rin kasi nagdadasal ako everyday. Kahit siguro hindi yung supply ng pagtulog ko. Basta may dasal ka, mababawi mo pa rin. Pero hindi dapat ganun. Kahit na may dasal ka, kailangan mo pa rin matulog. Hindi pwede na magdadasal ka lang ng magdadasal tapos wala kang tulog. It's not also good. Na kahit sabihin natin na, oo, God will make you power, pero kinakailangan mo pa rin sa panglabas na maging healthy ka. Ganun. Kasi pag hindi ka natutulog, it's our also beauty pag hindi ka natutulog, yung parang namamayat ka, hindi full yung energy mo. So, ang tulog pa rin talaga ang medisina sa lahat ng bagay. Na kahit may sakit ka, itulog mo lang, you can get a rest and you can get a power through sleeping. Pahinga din ang kailangan, 'di ba? Na kahit gaano kang pagod, magpahinga ka lang, mawawala yung kapaguran mo kasi kailangan din yung natin, yung sarili natin, kailangan din nating i-rest. Walang rest is not good. Kaya yun. Gisingin natin mamaya alas 6 na. Alas 6 na kasi dito. Yeah. Ay, ginoo ko. (6:30) pa sila 6:30 pa sila magigising. So after that, 30 minutes is muna ako. Magdadasal muna ako. Tapos mamaya-maya na sila pag magising na sila. Normally maganda to pag may another phone ako, tsaka makapag ko sa vlogging. Hindi ko siya magagamit sa sa another application ko. Yung pang YouTube lang talaga siya. Pero sige lang, okay lang. Next time, makabili tayo ng bagong cellphone, tapos doon natin gawin yung vlog ko. Kasi minsan, pag pinopost ko siya, may gagawin ako, tapos may tumawag sa akin, nawawala yung video eh. So, kailangan ko namang umulit. Kailangan ko namang mag-ulit. Ay, ginoo. Nagluto ako kagabi, dami akong niluto kagabi. 5 putahe yun. May sinigang na shrimp, tapos may prito ako na na potato,
na may nagmix ako ng potato. Nag-grind ako. Tapos may isda. Tapos may noodle. May may pancit canton. Ganon. Naglaki mi kasi ang mga bata kasi di naman sila kumakain eh. Di naman sila kumakain ng shrimp. Yung dalawang maliliit na anak ko hindi kumakain ng shrimp. So ang ginawa ko sa kanila is ano ba yan? Kaya ang ginawa ko sa kanila ay nagmagi ako sa kanila. Akala ko may gumagat sa akin kasi mano dito yung mga tsiki. Ay, ginawa ko. So guys, thank you so much sa panonood. Continue po tayo mamaya. Pag magising na po yung mga anak ko. So guys, thank you so much sa panonood. Thank you. Good morning sa lahat din.